Magandang araw po mga kababayan. Welcome po sa Pinilang Alakbay. Ayan, okay, safe po ang lahat. Ito na naman po at medyo mahangin at marami na naman pong snow. Gusto ko kumain ng maanghang. Tara, samahan po ninyo ako. Mag-prepare po tayo ng sinanglay na giant tilapia. Sa ating pong mixing bowl, paghahaluin ko na po ang sibuyas. Hindi ko po ilalagay lahat. Ito po yung papalaman ko po sa tilapia. Kasi gusto ko dun sa sarsa sa labas, lumalasa din ng maayos ang sibuyas. Lalagay tayo ng luya, kamatis. Lagay ko na po itong lahat kamatis kasi yung tilapia, giant naman po. Lalagay din tayo ng konting bawang. Mas gusto kasi yung bawang lumasa po sa sarsa eh. Ito yung papalaman po natin sa loob ng tilapia. Lagay lang po tayo ng konting asin. Depende po sa inyo kung ano pang palasa ang gagamitin po ninyo. Lagay po tayong totoong paminta. Excuse me. Medyo sinisipan po ako dahil sa labig ng panahon. Yan lang po natin ito. Ito na po yung ating tilapia. Napakalaki po, kulang ko lang 2 kilo, isang peraso. So ilalagay ko na po itong palaman. Sisiksik ko po talaga. Natutunan ko po itong sinanglay. Gusto ko po lagi lutuin. Medyo kasi ano po talaga eh. Medyo mabusisi. Sa mga taga Bicol po, excuse me po kasi syempre hindi naman po masyadong authentic po itong ginagawa ko dahil ano po yung available po dito sa Finland. Yan po yung ginagamit ko. Pasensya na po huwag po kayo magalit sa akin. Dahil sa sobrang higante ng tilapia, ito na lang pong technique gagawin ko. Lalagyan po muna ako ng kakanggata sa ilalim. Yan. I-spread ko po muna itong pechay. Diba? Para-paraan lang po tayo. Ito po, hindi po dumi po yan. Nakadikit po talaga sa pechay. Hinugasan ko na po itong pechay na ito. Itong mga pechay po na ito galing po ito sa Netherlands kasi may greenhouse po doon. Kaya nakakain po kami. Minsan dito sa Finland nakapagpatubo sila kaya lang iba yung lamig sa Netherlands compared dito sa Finland. Excuse me. May ganyan po ginagawa. Gusto ko spread it well. Ay, sandali. Masyadong naparami. Huwag natin ulihiba. Para ito lang ang tilapia. Hindi na kasya sa kawali. And then, yung natira ko pong luya, bawang, sibuyas, saluin ko. Ilalagay ko po dito sa gilid. Para walang masasayang. Yung luya po, ginayat ko. Hindi po siya masyadong buo-buo. So, gawin natin ngayon, pahalang. Pa natin ang pechay. Itong tilapia. Medyo malilit yung pechay. Hindi lahat may ganyan na lang natin. Ito masarap to yung pinaka-ubod. Pag naluto naman po yan, malalanta. Bigyan na natin. Ganyan.
Para lang po hindi. Malanta naman po yung tatakit po dyan sa tilapia. Medyo maganda kita rin yung tilapia. And then, lagay na po natin ng ating kakanggata. Nabibiling ano naman po dito, mga kakanggata na nakalata. Magandang klase po. Saka nilalagyan niya ng label kung sa pagluluto, paggawa ng dessert. Kung light ba o thick. Ito medyo thick po ito yung binili ko. Maglalagay po ka ng konting tubig lang. Kasi super thick po yung ano kakanggata na ilagay po natin. Lalagay po ka ng konting asin. Mamaya ko na lang po titimplahan ng iba pang pampalasa kapag medyo naluluto na. Ito po tayo ng ating paminta. Dahil wala pong mabiling siling haba, gagamitan ko po ng labuyo, pero hindi ko po puputol. Hindi naman po ito masyadong aanghang. Green at red. Yan. Okay na po. Takpan natin. Hindi na matakpan. Low heat lang po. Medium low heat. Medium low heat lang po yung apoy dapat. Sensya na po, hindi ko masyadong matakpan. Maghanap po kayo iba ng pantakip. Ayan. Nakakita na ako ng perfect pantakip. Hindi po talaga siya para dito, pero okay na yan. Ayan. Kumukulo na. Lalagyan ko na po ng patis. Hindi naman masyadong marami. Kasi pag kumain, pwede ko magpatis sa kasili. Pangapuli. Medyo bubuksan ko na po ng bagya kapag naluluto para medyo lumapot po yung sarsa. Hindi naman po yung masyadong malapot na malapot. Kasi sinanglay din naman po kailangan sobrang lapot po ng sarsa. Dahil syempre may gulay. Ayan, ready na po. Medyo nag-release po ng maraming liquid po yung peches kasi marami po yung ilagay po natin. Diba? Pero tinikman ko muna Tinikman ko na po. Tama-tama po yung lasa ng gata, alat, at anghang. May konting anghang lang dahil sa sili. Pero hindi po yung masyadong anghang. Kaya na po tayo. Ubuhay! Yan! Maraming salamat na po sa pagkakasama-sama na naman po tayo. Bago tayo mag-umpisa, salamatan po man natin, Panginoon. ASMR po tayo kasi neighbor ko natutulog po sa terrace. Ayoko pong magising meron sa bintana. Ayan po natin yung nag-iilig. Panginoon, maraming salamat na po sa biyabing ngayon po sa amin sa araw po na ito. Patawaran niyo po kami sa mga nagawa namin kasalanan. Magkabait po kami lahat. Lalo na po yung maraming malayo sa kanilang mga pamilya. Lalo na po yung sitwasyon po ngayon. Sa bahay, maging maayos po sana ngayon. Bahala pa sa sinusunod po namin sa inyo sa kanan.
patis na may sili.
Oh. Tapos. Pag nakakita po ganong tilapia, nagugulat po. May galong ko ng 2 kilo, laki. Paano pa bago tayo tapos pasalamatan po muna natin, Panginoon. Panginoon, maraming salamat sa bigay po sa amin na wibody sa po. May ligtas. Iwasan na po ang pag-aaway. May magpagkumaba po ang bawat isa. Panginoon, kailangan po namin kayo sa panahon po ngayon. Ang bawat isa po. Mas magdaan po ng panahon sa pagpapakabuti po sa sarili at sa kapwa-tao. Kaya na po bahala po sa amin, sinusulat po namin sa inyo at sa kanan Jesus sabihin. Para po maraming salamat po sa inyong oras nila sa pinilangan. May basta lagi po tayong positive vibes, good vibes. God bless, ingat po lagi magandang araw. Laban lang.